Para tumibay ang isang relasyon, kinakailangang naroon ang pagmamahal sa pagitan ng dalawang magkapareha. Ngunit paano kung ang pagmamahal na ito ay humantong sa obsesyon? Gaano ito kapanganib at ano ang magiging epekto nito sa buhay ng mga taong sangkot? Si Eloisa Ramos, 33 taong gulang, ay isang public high school teacher sa Marikina City. Kilala siya sa paaralan bilang masipag, mahinahon at madaling lapitan ng mga estudyante. Lumaki siya sa pamilya ng mga guro, kaya maaga niyang natutunan ang disiplina at pagpapahalaga sa propesyon. Para kay Eloisa, ang pagtuturo ay hindi lamang hanap buhay, kundi isang paninindigan. Mas pinili niyang pagtuunan ng oras ang trabaho kaysa sa pakikipagrelasyon. Bagay na ikinagulat ng ilan sa kanyang edad, ngunit normal para sa kanya. Noong taong 2016, sa isang seminar na dinaluhan ng mga guro sa lungsod, doon niya unang nakilala si Angelito Vargas, na mas kilala sa pangalang Lito. Isa itong IT graduate na nagsilbing technical operator ng nasabing aktibidad. Sa unang pagkikita, walang anumang kakaiba. Maayos ang pakikitungo ni Lito. Tahimik at laging handang tumulong sa mga teknikal na aberya. Nang mga sumunod na araw, nagkaroon sila ng palitan ng mensahe tungkol sa trabaho. Hanggang sa unti-unting naging personal ang usapan. Habang tumatagal, naging mas madalas ang komunikasyon nila. Nakita ni Eloisa ang pagiging maalaga ni Lito at pagbibigay nito ng atensyon kahit sa maliliit na bagay. Pag-aalala kung nakauwi siya ng ligtas, paalala sa pagkain at pangungumusta tuwing gabi. Hindi nagtagal, naging opisyal ang relasyon nila. Ikinatuwa ito ng ilang kaibigan ni Eloisa na matagal nang naniniwalang kailangan din niyang bigyan ng puwang ang sariling buhay sa labas ng silid-aralan. Sa kabila ng pagiging magkasintahan, pinili ni Eloisa na huwag makipag-live-in. Nanatili siya sa inuupahang apartment malapit sa paaralan. Isang desisyong malinaw sa kanya bilang guro na ayaw mabahiran ng masama ang kanyang reputasyon. Pumayag si Lito sa pasya at sa simula'y tila nauunawaan niya ito. Gayunman, may mga unang senyales ng pagiging labis na possessive ni Lito. Mga tanong na paulit-ulit, mga pag-aalalang wala namang malinaw na dahilan. Hindi ito agad binigyang pansin ni Eloisa, sa paniniwalang bahagi lamang yon ng pag-a-adjust sa isang bagong relasyon. Sa panahong yon, payapa pa ang buhay ni Eloisa. Wala siyang ideya na sa likod ng katahimikang iyon, may unti-unting nabubuong anyo ng pagkontrol na kalaunan ay sisira sa lahat ng kanyang pinanghahawakan. Habang tumatagal ang relasyon, unti-unting nagbabago ang takbo ng araw-araw ni Eloisa Ramos. Sa paaralan, napapansin ng mga kasamahan niyang guro na palagi na siyang nagmamadaling umuwi matapos ang klase. Bihira na rin siyang makita sa mga faculty gathering at simpleng salo-salo na dati niyang kinagigiliwan. Kapag tinatanong, madalas ay sinasabi niyang may inaasikaso lamang o may ibang appointment, ngunit malinaw sa mga nakakakilala sa kanya na may pagbabago buhat ng magkaroon siya ng karelasyon. Sa likod ng lahat, patuloy na humihigpit ang impluwensya ni Lito sa kanyang buhay. Nagsimula ito sa mga tanong na paulit-ulit
kung sino ang mga lalaking kasama niya sa eskwela o may iba ba siyang nakakausap na lalaki maliban sa kanya. Sa una, inisip ni Eloisa na bahagi lamang ito ng pag-aalala ng isang kasintahan. Pinili niyang intindihin at huwag palakihin ang mga senyales. Kalaunan, humantong ang mga tanong sa labis na panghihimasok. Unti-unting hinihingi ni Lito ang access sa kanyang cellphone na ipinalalabas niyang paraan lamang upang maging bukas at tapat ang kanilang relasyon. Sa pagnanais na umiwas sa gulo, pumayag si Eloisa. Hindi niya namalayan na sa puntong iyon, unti-unti nang nawawala ang hangganan ng kanyang pribadong buhay. Lingid sa kaalaman niya, ginamit ni Lito ang kanyang kaalaman sa IT upang palalimin ang kontrol. Sa likod ng tila normal na paghingi ng access, lihim na nag-install si Lito ng mga application na kayang mag-monitor ng galaw, mensahe at lokasyon ni Eloisa. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nababawasan ang espasyong dati niyang tinatamasa bilang isang individual. Sa panahong ito, nagsimulang mapansin ng mga kaibigan ni Eloisa ang lalo pang pagbabago sa kanyang pagkatao. Mas naging tahimik siya, mas bihira ang makipagtawanan, at tila laging may iniintinding problema. May mga paalala at babala mula sa mga malalapit sa kanya, ngunit pinili niyang ipagsawalang bahala ang mga ito. Hindi niya alam na ang pagmamahal na pinangahawakan niya ay unti-unti nang nagiging tanikala, at ang kontrol na iyon ang magbubukas sa mas madilim na yugto ng kanyang buhay. Lingid kay Eloisa sa likod ng tahimik niyang pang-araw-araw na buhay ay may taong patuloy na sumusubaybay sa bawat galaw niya. Lalo pang naging malala ang paniniktik ni Lito sa kasintahan. Sa mga pagkakataong nakakapasok siya sa apartment ni Eloisa, nakagawa siya ng duplicate na susi at ginamit ito ng palihim. Kadalasan kapag nasa paaralan ang guro ay isinasagawa ni Lito ang kanyang plano na susubok sa sukdulang pag-unawa ni Eloisa. Sa loob ng apartment, naglagay si Lito ng maliliit na camera sa lugar na hindi agad mapapansin. Ang ilan ay nakatago sa likod ng mga gamit, ang iba ay nakaangkla sa mga sulok na hindi madalas tingnan. Nakakonekta ang mga ito sa kanyang laptop at external hard drive kung saan automatikong naiipon ang mga video at audio recordings. Walang ideya si Eloisa sa mga nagaganap na pagmamanman sa kanya. Sa mga naitalang files, malinaw na makikita ang normal na takbo ng buhay ni Eloisa. Naroon ang pag-uwi niya galing paaralan, ang mga tawag sa pamilya, ang mga sandaling nag-iisa siya sa apartment, at maging ang mga pribadong kilos na hindi kailanman inilaan para makita ng iba. Ang bawat detalyeng ito ay nagiging bahagi ng koleksyon ni Lito na sa halip na magbigay ng kapanatagan ay lalo lamang nagpalalim ng kanyang pagka-obsessive. Habang dumarami ang nakokolekta niyang impormasyon, lalong tumitindi ang hinala at paranoia ni Lito. Ang bawat tawag ni Eloisa, bawat mensahe at bawat minutong ginugol niya sa labas ng bahay ay binibigyan ni Lito ng sariling kahulugan. Sa isip niya, palaging may banta, palaging may posibilidad ng pagtataksil kahit walang konkretong basihan. Sa yugtong ito, ang relasyon ay tuluyan ng lumihis sa dating anyo. Ang dating pagmamalasakit ay napalitan ng kontrol at ang tiwala
ay naging pagmamanman. Si Eloisa na abala sa pagtupad ng tungkulin bilang guro ay hindi pa rin batid na ang kanyang kalayaan at kaligtasan ay unti-unting nilalamon ng isang lihim na hindi niya pinili at hindi niya pinahintulutan. Setyembre 2018 nang magsimulang mapansin ni Eloisa ang sunod-sunod na aberya sa loob ng kanyang inuupahang apartment. Madalas mawala ng signal ang internet. Minsan may kumikislap na ilaw sa bandang likod ng router kahit naka-off na ang ibang appliances. Sa una, inisip niyang karaniwang teknikal na problema lamang ito. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas dumalas ang mga kakaibang senyales. May pagkakataong tila may tunog na parang mahinang pag-click sa kisame o sa likod ng bookshelf. May mga gabi ring pakiramdam niya ay may nakatingin. Kahit mag-isa lang siya sa loob ng bahay. Hindi niya ito agad ikinuwento kanino man. Iniisip na baka dala lamang ng pagod at stress sa trabaho. Isang hapon humingi siya ng tulong sa isang kasamahang guro na may kaalaman sa basic IT. Sa simpleng pagsusuri sa router at mga nakakabit na device, doon lumabas ang hindi pamilyar na mga koneksyon, mga aparatong hindi niya kailanman inilagay sa kanyang bahay. Ang mga camera na naka-install na labis na nagpakilabot sa kanya. Inisip niya kung sino ang magtatangkang gawin yon at iisa lamang ang pangalang lumitaw. Nagbalik sa alaala niya ang pagiging sobrang mapagmatsyag ni Lito, ang paulit-ulit nitong pagtatanong at ang pilit na paghingi ng access sa kanyang personal na espasyo. Naalala rin niya na may mga pagkakataong nahuhuli niya si Lito na nagsasabi ng mga personal na bagay ukol sa kanya na kailanman ay hindi niya nagawang ikwento, katulad ng mga taong nakakausap niya, ang kanyang mga schedule at iba pa. Hindi malaman ni Eloisa kung paano haharapin ang lahat. Naramdaman niyang nalabag ang kanyang sariling pagkatao at ang gumawa ng paglabag ay ang siya sanang taong pumoprotekta sa kanya. Nang harapin niya si Lito, una itong umiwas at piniling manahimik. Ngunit kalaunan, lumabas din ang katotohanan. Inamin ni Lito ang ginawa niya, ang paglalagay ng mga camera at software na anyay bunga ng takot na maiwan siya nito at ipagpalit sa iba. Para kay Eloisa, malinaw na sa puntong iyon ay wala nang natitirang respeto, tiwala o pagmamahal sa pagitan nila. Nagpasya si Eloisa na tapusin ang relasyon at humingi ng panahon para makalayo. Hindi ito tinanggap ni Lito ng maayos. Mula ron, sunod-sunod ang mensahe at tawag. May halong pagsusumamo at pagmamakaawa at nang hindi ito umubra ay nagbago ang kanyang pakiusap at nagkaroon ng mga babala at pananakot. Sinabi niyang kung hindi siya babalikan ni Eloisa ay sisirain ito ang buhay ng guro at ikakalat ang mga pribadong larawan at impormasyon na nakunan niya. Sa kabila ng pangamba, hindi pa rin nagsampa ng reklamo si Eloisa. Pinili niyang maniwala na titigil din ang lahat at ang paglayo ay sapat na upang matapos ang bangungot. Ngunit ang katahimikang inaasahan niya ay hindi na muling dumating. 15 ng Oktubre taong 2018, sa apartment ni Eloisa sa Marikina, nangyari ang hindi dapat mangyari. May mga kapitbahay na nakarinig ng pagtatalo mula sa unit ni Eloisa Ramos. Hindi malinaw ang mga salita, ngunit ramdam ang tensyon. Ilang minuto ang lumipas bago muling tumahimik ang paligid.
Batay sa investigasyon, dumating si Angelito Vargas sa apartment nang hindi inaanyayahan. Alam niya ang pasikot-sikot ng lugar at may kopya siya ng susi, bagay na hindi agad napalitan ni Eloisa. Ang pagdating niya ay hindi para sa pagkakasundo. May dala siyang patalim at may malinaw na layunin. Sa loob ng apartment, iginiit ni Eloisa ang desisyong tapusin na ang relasyon. Matagal na niyang hinihingi ang distansya at sa gabing yun, pinili niyang maging malinaw. Ngunit sa halip na umalis, lalong uminit ang sitwasyon. Ang pagtatalo ay nauwi sa pisikal na komprontasyon. Isang sagupaan na nagbunsod sa trahedya. Sa gitna ng galit at desperasyon, ilang ulit na inundayan si Eloisa. Ang mga sugat ay nagpatunay ng mabilis at marahas na pangyayari. Matapos ang insidente, umalis si Lito sa lugar. Iniwang nakahandusay si Eloisa sa loob ng sariling tahanan. Makalipas ang ilang oras, tumawag ang isang kapitbahay sa barangay matapos mapansin ang kakaibang katahimikan. Nang dumating ang mga awtoridad, doon na natagpuan ang katawan ni Eloisa. Agad na itinuring ang kaso bilang crime of passion na may malinaw na senyales ng premeditation. Matapos ang insidente, mabilis na umusad ang investigasyon laban kay Angelito Vargas. Sa tulong ng mga CCTV sa paligid ng apartment complex, may tala ng pagpasok at paglabas at digital footprints mula sa kanyang sariling mga device. Natunton ng mga otoridad ang kinaroroonan niya makalipas ang ilang araw. Hindi na siya lumaban ng arestuhin. Sa isinagawang forensic examination sa laptop at external hard drive ni Lito, natuklasan ang daan-daang video at audio files. Lahat ng ito ay naglalaman ng lihim na paniniktik sa pribadong buhay ni Eloisa. Mga kuhang walang pahintulot. Malinaw na paglabag sa kanyang dignidad bilang babae at bilang guro. Ang mga ebidensyang ito ay nagpatibay sa kaso na isinampa laban kay Lito. Sa paglilitis, sinubukan ng depensa na igiit ang issue ng mental health at emosyonal na kawalan ng kontrol ni Lito. Ngunit malinaw sa korte ang pattern ng kanyang mga ginawa. May paghahanda, may paniniktik at may malinaw na intensyong kontrolin ang biktima. Hindi ito itinuring na biglaang bugso ng damdamin lamang, kundi isang pinagplanuhang gawain. Taong 2022, tuluyang ibinaba ng hukuman ang hatol. Guilty si Angelito Vargas sa mga isinampang kaso laban sa kanya. Siya ay hinatulan ng reklusyon perpetua na walang posibilidad ng parole. Ang mga nakuhang kagamitan ay ipinasamsam ng korte bilang bahagi ng ebidensya at upang hindi na muling magamit o maipakalat ng walang pahintulot. Sa pagtatapos ng kaso, nanatiling tahimik ang apartment na minsang tinirhan ni Eloisa. Ngunit ang kanyang kwento ay nagsisilbing babala na ang panghihimasok sa pribadong buhay kapag pinabayaan ay maaaring mauwi sa trahedya. Ang hustisyang nakamtan ay hindi na makapagbabalik ng isang buhay. Ngunit nagsilbi itong paalala na ang tunay na pagmamahal ay may respeto, tiwala at paggalang sa kapareha.